Welcome to Bethel Online Education Hub. Learn anytime, anywhere. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more. Let's learn together, the Bethel way. So, a pleasant day, my dear students. So, welcome to your question, Physical Education and Health 1. So, for today, we will tackle the lesson 5. So, the physical fitness, psychological indicators. So, before we proceed to our lesson, our new lesson, so we have objectives. So, at the end of the session, each learner will be able to determine the training intensity using rate of perceived exertion. Number 2, perform the above challenge properly and appreciate the volume of monitoring exercise intensity. So here's our objectives that we need to accomplish for today's lesson. So now let's proceed to the first one. So checking your heart rate or HR at rest. So monitoring heart rate is important for two things, safety and success. When you keep track of your heart during exercise, you will be able to ensure the safety of your fitness program. So before engaging from physical activity and while sitting down, count your heart rate at rest. How to monitor your heart rate? There are two ways on how to monitor your heart rate by means of radial pulse and by means of your rapid pulse. So, pag sinabi natin checking your heart rate, so paano ba siya? So, ito ang bilang ng tibok ng ating puso kada minuto kapag ikaw ay nagpapahinga o hindi gumagawa ng anumang physical na aktibidad. So, karaniwan itong nasusukat pagkagising sa umaga o bago bumangon sa kama. So, paano ito sukatin? So, umupo o humiga ng ilang minuto para makarelax. Hanapin ang puso. Sa pulso, or wrist or leg, carotid artery. So, gamit ang hintuturo at gitnang daliri, damhin ang tibok. So, bilangin ang tibok ng puso sa loob ng 60 segundo. Maaari rin ito bilangin ng 30 segundo at i-multiply sa 2. So, kahalagahan nito, ipinapakita nito ang kalagayan ng kalusugan ng puso. Pangalawa, normal na resting heart rate ng isang malusog na adulto ay nasa 60 to 100 beats per minute. So, kung mas mababa ang RHR, halimbawa 50 to 60 BPM, madalas itong sinyalis na mas malakas at mas malusog na puso. So, karaniwan sa mga taong aktibo sa ehersisyo. So, kung masyadong mataas o mababa at may kasamang sintomas, hilo, hirap huminga, pananakit ng dibdib, so maaaring indikasyon ng problema sa kalusugan. So, yun po yung kahalagahan ng ating heart rate at rest. So, meron tayong dalawang way para malaman ang ating, para ma-monitor natin ang heart rate. So, radial pulse and carotid pulse. So, may dalawang ways para ma-monitor natin ang heart rate natin. Itong radial pulse, pulso dito sa kamay natin. So, carotid pulse naman dito sa may leg natin. So, pag sinabi natin radial pulse, so, sa pulso. So, ilagay ang intuturo sa gitnang daliri, sa gilid ng pulso. So, huwag gamitin ang hinlalaki dahil ito ay may sariling pulso at maaaring makalito. So, kapag naramdaman na ang tibok, bilangin ito sa loob ng 16 segundo or 30 segundo at i-multiply ito sa 2. So, kahalagahan nito, madaling mahanap at karaniwang ginagamit lalo sa self-check ng heart rate. So, mainam para sa araw-araw na monitoring ng resting heart rate. So, pag sinabi natin carotid pulse dito sa may leeg, pulso sa leeg. So, gamitin ang hintuturo at gitnang daliri at dahang-dahang ilagay sa gilid ng leeg. So, malapit sa ilalim ng panga, sa tabi ng windpipe natin, sa trachea. Huwag masyadong idiin upang hindi maipit ang daluyan ng dugo. So, bilangin ang tibok ng puso sa loob ng 60 segundo o 30 segundo at i-multiply ito sa 2. So, kahalagahan nito, mas malakas at mas madaling maramdaman kaysa sa radial pulse. So, kadalasan ginagamit kapag kailangan ng mabilis at tumpak na pag-check ng heart rate. So, halimbawa sa mga atleta o sa emergency. So, sa madaling salita, si radial pulse, ito ay sa pulso, mas ligtas at madalas gamitin. Si carotid pulse naman sa leeg, so mas mabilis maramdaman pero dapat dahan-dahan lang. So, yun po yung dalawang ways para ma-monitor natin ang ating mga heart rate natin.
natin. So we have radial pulse and carotid pulse. So ito, tayo sa kung paano i-computein ang ating heart rate natin. So, but I rather recommend you to do the radial pulse. So, radial pulse dito sa pulso natin. Put your timer up to 6 seconds. As the time started, count your heartbeat within that span of time. Then, multiply the result by 10 to get the full 60 seconds total heart rate. So, total number of heartbeats within 6 seconds times mo sa 10 and your total age natin. Kung ano yung nakuha mo doon, pag tinimes mo siya sa 10. Kung ano yung nakuha mo doon, times mo lang sa 10. Kasi yun na yung pinaka-total natin. So that, here's our table 1. So resting heart rate rating. So heart rate natin, BPM is 59, 60 to 69, 70 to 79. Pag 59, excellent. Pag 60 to 69, good. Pag 70 to 79, average. So, yung heart rate ng BPM natin is 80 to 89. So, meaning fair siya. Kapag 90 naman nakuha natin yung heart rate, ibig sabihin poor yung ating heart rate natin. So, using the heart of psychological indicators, maximal heart rate or max HR is typically used. So, exercise should be between 60 to 85% of your max heart rate to maintain or improve cardiovascular fitness. So 60% HR is your moderate intense and 85% daw is the limit of your vigorous intensity. So ayan yung paano natin makuha ang ating heart rate kung ano ba yung heart rate natin, kung goods ba siya or hindi. So now let's proceed to the rate of perceived exertion or RPE. So the RPE scale is used to measure the intensity of your exercise. So the RPE ratings runs from 6 to 20. The numbers below rate of praise used to rate how easy or difficult you find an activity. Think of each rating in the RPE as a reflection of your heart rate during the physical activity. So that is when multiplied by 10. So this means that RPE of 6 is about a heart rate of 60 BPM, beats per minute. So while RPE of 18 is about 180 BPM or beats per minute. So rate of perceived exertion natin. So rating natin 6 to 7, very, very light. So 8 to 9 natin is very light. Pag 10 to 11 natin, very light. Pag 12 to 13, somewhat hard. So pag rate of perceived exertion natin naman, is rating natin ng 14 to 15 is hard, 16 to 17 very hard, 18 to 19 is very, very hard. So, pag sinabi natin RPE, ito ang rate of perceived exertion ay isang paraan ng pagsukat ng ating intensity ng ehersisyo. So, base sa kung gaano kahirap ng nararamdaman ng isang tao habang gumagawa ng physical na aktibidad. So, hindi ito gumagamit ng makina o monitor, kundi sariling pakiramdam ng katawan. So, kadalasan ginagamit ang Borg scale na may bilang mula 6 hanggang 20 o minsan 0 hanggang 10. So, paano ito gumagana? So, mababang numero ng 6 to 9 o 0 to 2 sa ibang scale halos walang effort, madali at nakaka-relax. So, katamtaman natin 12 to 14 or 0 or 4 to 6 medyo hinihingal na kaya pang makapag-usap pero hindi kaya ng tuloy-tuloy na mahabang salita. So, mataas, 15 to 20 or 7 to 10. Matindi ang hirap, mabilis ang tibok ng ating puso at mahirap ng magsalita. Bakit mahalaga ang RPE? So, madaling gamitin, hindi kailangan ng special na kagamitan. So, nakabase sa sariling katawan, kinukonsidera ang paghinga, pawis at pagod. So, number 3, makatulong sa ligtas na pag-ehersisyo para maiwasan ang labis na pagod o injury. Number 4, or last, ginagamit ng mga coach or trainer para matukoy kung sapat na ang effort ng atleta o ng isang tao na nag-ehersisyo. So halimbawa kung isang tao ay tumatakbo at nararamdaman niya nasa RPE 13, medyo mahirap. Ibig sabihin ay tama lang para sa moderate intensity exercise siya. So yun po, si rate of perceived exertion natin. So now, let's proceed to the typical way to determine your RPE. So trying singing or talking while engaged in physical activity you wanted to
rate. So if you are still able to see during physical exertion, then the RPE is probably just between 6 to 8. However, if you cannot hold a conversation, then the level of effort is high and the RPE is probably between 14 to 17. Remember that the recommended target level of effort is from 12 to 16 or 120 to 160 BPM for your health to improve. So pag sinabi natin paano siya, yung typical way niya, paano ito itinutukoy? So, ang RPE ay paraang pagtukoy kung gaano kahirap ang ehersisyo base sa sariling pakiramdam. So, hindi siya gamit o makina. So, paano ito itinutukoy or typical way? Pakiramdaman ang katawan. So, obserbahan kung gaano kabigat ang paghinga mo, gaano kabilis ang tibok ng puso mo, gaano ka pinagpapawisan kung pagod na ba ang kalamnam mo. So, gamit ang scale 0-10 o 6-20, pag 0, walang effort, halimbawa nakaupo lang. Pag 5, katamtaman, hiningal pero kaya na pang magsalita. Pag 10, maximum effort, sobrang hingal, halos hindi na makakapagsalita. Talk test. Number 3, talk test. Kung kaya mo pang makipag-usap ng maayos, mababa ang RPE. Kung putol-putol na ang salita, nasa moderate. Kapag hirap na magsalita, mataas na ang RPE mo. So, bakit mahalaga ito? So, para malaman kung tama lang ang intensity ng exercise mo. So, para maiwasan din ang sobrang pagod or injury mo. At higit sa lahat, para magabayan ka kung kailan dapat dagdagan o bawasan ang effort mo. So, yun po si RPE natin. Why use RPE is it is useful to track workout strength with the RPE scale because it provides double checking of heart rate, particularly if their target heart rate zone is estimated from age. So, number 2 natin, measurement of RPE can be carried out without stopping to test it or it as is appropriate with monitoring of heart rate and they are free. So, libre lang naman siya. Okay? So now let's proceed to the last one, the pace and pacing. Sometimes refers to the rate or speed of doing physical activities. The purpose of pacing and goal setting based on the FIPP principle is to regulate daily activities and to structure an increase in tolerance. Through gradually increased activities, many people forget to pace themselves during certain danger times. So here's are some examples include days when you feel good and you become overconfident in your physical abilities. Number 2, while performing a physical activities that you enjoy. Number 3, when trying to please other people. And lastly, when you are feeling rush, pressure, or emotional upset. So pag sinabi natin pace, ang pace to ay tumutukoy sa bilis o galaw ng isang tao habang gumagawa ng aktibidad tulad ng pagtakbo, paglalakad o pagbibisikleta. So halimbawa nga kung tumatakbo ka ng 60 minuto kada kilometro, ang iyong kilometro, iyon ang iyong pace. So maaari itong mabagal, katamtaman, mabilis, depende sa kakayahan at layunin mo. So pag sinabi naman natin pacing, ang pacing naman ay kontroladong paraan ng paggamit ng enerhiya upang hindi ka agad mapagod para matapos ang aktibidad sa tamang oras o kondisyon. So parang diskarte sa pamamahagi ng lakas habang nag-eehersisyo o nakikipagkompetensya ka. So halimbawa nito sa mahabang takbuhan, magsisimula ka muna sa mabagal o katamtamang pace tapos unti-unting binilisan kapag malapit na sa finish line. So, sa madaling salita, pag-pace, actual na bilis mo. Gaano kabilis ang galaw mo. So, pag-pacing, diskarte kung paano mo hinahati o kinukontrol ang bilis at lakas para hindi ka agad mapagod. So, yun po si pace and pacing natin. So, here's your activity plan. So, how will you know? So, define the following psychological. So, i-define nyo yung mga psychological indicators natin using a heart rate or RPE, rate of perceived exertion, and pace and pacing. So, i-define nyo yung psychological indicators using these three. Okay, so number 2, give the importance or benefits of the following psychological indicators using the heart rate, rate of perceived exertion, and pace and pacing. So, yung activity niya, so isasulat niyo siya sa bond paper or sa yellow paper
Then, ipapasa niyo siya sa akin through Messenger. So, yan lang naman yung activity niya. Super dali lang niya. Baka mahirapan pa kayo. So, yun lang naman ang ating activity. So, and that's our lesson 5 for today. So, if you have any questions, clarification about this lesson, don't hesitate to message me na. Okay? Just do PM me if you have any questions. So, if you have questions. So, thank you for listening and goodbye. So, see you on the next lesson.